Hallelujah. Ang ating pag-aralan ngayon ay stronger than before. Amen. So sabi niya dito sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, be strong in the Lord in the strength of His mighty power. Diba? Alam natin na ang ating Diyos, amen, ang ating Father, amen, ay sino nag-question sa inyo na tinatawag si Jesus na Father? May mga nag-question ba? May question ba kayo patungkol kung halimbawa tatawagin natin na si Jesus Father, Papa Jesus, mga ganon? No, wala na, no? Amen. Dahil alam naman natin na si Jesus, sabi nga ni Jesus, I and my Father are one. Amen? Tapos sa Isaiah, yung prophecy ni Isaiah, na sabi niya, He is the Prince of Peace, He is the everlasting Father. Amen. Kaya kung tanong ninyo, ano ngayon sa panahon natin? Kasi we believe God the Father, Son, and the Holy Spirit are one. No? One God. So ngayon, kung tatanungin mo, siguro, sino ngayon ang dapat kong tawagan? It depends sa'yo. Kasi they are one. Amen? Hallelujah. Praise God. Pero siyempre, ina-acknowledge natin talaga ang Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ngayon, panahon ng Holy Spirit. Amen? Tapos na si Jesus, pumunta na siya dito sa lupa at nangako siya na siya ay muling babalik. Amen? Naghahanda siya ngayon ng ating matitirhan. Pero isa pang pangako niya, isinend niya ang Holy Spirit para mag-comfort sa atin. Kaya there is no reason na tayo pa ay aatras sa ating buhay spiritual kasi nandyan ang Holy Spirit. Amen? Constant companion natin. Anytime, pwede natin siyang tawagan. Pwede natin siyang makasama. Pwede kang aliwin ng Holy Spirit. Amen? Hallelujah! Kaya stronger than before. Pasulong, hindi pa atras. Huwag tayong mag-stagnant. Amen? Na tama na itong mga pagsamba ko kasi mas marami na yung pagsamba ko kaysa yung ano. No. Ang sabi nga ng kanyang salita, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Napakaganda. Nadatnan tayo ng pagkuha ng Panginoon ay tapat tayo. Faithful pa rin tayo na naglilingkod sa ating Diyos. Amen? So pag-aralan lang natin na before, ayan na, finally be strong in the Lord and in the strength of His mighty power. Kasi makapangyarihan ng ating Ama, ang ating Diyos, dahil siya ang lumalang ng lahat-lahat. Ang ating Diyos ay Alpha and Omega. Walang pinagmulan at walang katapusan. He knows everything. Amen? Nandun siya sa lahat ng dako. Hindi natin siya matataguhan. Lantad tayo sa Kanya, kaya nababasa niya yung laman ng ating puso sa oras na ito. Amen? Hallelujah. Pero alam mo ba, sa kabila na tayo mahina, sa kabila na napaka-limitation natin, napakasarap sumuko sa Panginoon dahil siya'y nagpapalakas. Yung hindi mo kaya, pwedeng ibigay ng Diyos. Kasi generous ang Diyos na magbigay. Di ba? Hello, sa James 1:5, ano sabi ng Panginoon? Kung kulang ka ng wisdom, ask wisdom. Dahil generous siya, hindi siya nanunumbat. Amen? Hallelujah. Kaya siya'y makapangyarihan at hindi lang siya makapangyarihan ng ating Diyos, kundi ibinibigay pa niya yung kanyang kapangyarihan sa bawat lumalapit sa Kanya. Amen? Kaya kung ikaw nagsusurrender sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Panginoon, ay bibigyan ka ng strength of His mighty power. Kaya be strong. Amen? Sabi mo sa katabi mo, be strong always. Amen? Hallelujah. Kaya, stronger than before. Amen? Sabi dito, sa unang natin ay, before,
Receiving Christ, nung bago natin ni-receive si Jesus sa ating buhay, di ba? Sabi nga niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ. So, ibig sabihin, tayo, nasa kay Kristo na tayo. Pero before, wala pa si Kristo sa ating buhay, hindi pa natin siya tinatanggap, hindi pa natin siya ina-acknowledge na siya ang master sa ating buhay, powerless apart from Him. Amen? Wala tayong nagagawang mabuti. Kahit yung, di ba, hindi maobserbahan, maraming mga tao na matagumpay sa buhay dahil successful sila, natapos nilang mga matataas na degree, naging tanyag sila, matataas na position, mga ganon, no? Ang gagaling, di ba? Hello? Ang yayaman, hello? Amen? Pero, ang daming kapalpakan. Hello? Di ba? Tayo ganun dati. Nakikita natin yung buhay natin. Pag wala si Kristo sa ating buhay, hindi siya ang nagmamaniobra sa ating buhay, isinasantabi natin siya, even though ang napakarunong na natin, napakagaling na natin, wala pa rin iyan. Di po ba? Ang daming kapalpakan. Hello? Amen. Kaya napakaganda, sabi nga niya dito sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. Punta tayo sa Tagalog na lang. No, pwede. Ikinuha ko yung ko sa yan. Pwedeng basahin natin sabay-sabay. Amen. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Take note, ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman. Namumuhay ayon sa ating laman. Diba? Yan ang mga ayaw magpasakop sa Diyos. Bakit? Kasi namumuhay sila ayon sa kanilang laman. At sumusunod sa masamang hilig ng katawan. At pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Tingnan natin pag ganun ang iyong kalagayan, kabilang ka sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos. May pag-asa. Hello? At napakadakilang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. Ang ibig sabihin na patay pa tayo dahil sa ating pagsuway sa Diyos. Amen? Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen? Hallelujah. Kaya nakita natin yung napakadakilang grasya ng Diyos sa kabila na tayo'y makasalanan. Nung before, yung before receiving Christ. Nung hindi mo pa nire-receive si Kristo sa buhay mo. Kilala mo na? Dahil wala namang taong hindi nakakakilala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil, siniselebrate yan ng buong mundo taon-taon. Wala namang tao na hindi nakikilala si Jesus. Dahil, taon-taon naman siniselebrate ng buong mundo. Ito nga ang mga pinakamalaking celebration ng buong mundo, yung kapanganakan na Jesus. Kaso lang, ayaw unawain, ayaw tanggapin. Amen. Kaya, ang buhay nila, ganito yan. Kalaban nila ang Diyos. Amen. Kalaban nila, kinapupuutan sila ng Diyos. Amen. Kaya, without Christ, talagang powerless tayo. Di po ba? Kung wala si Kristo, kahit kilala mo na siya, kahit alam mo na siya,
Amen, na makapangyarihan, kahit alam mo na siya na napaka-generous niya, ang si Jesus, napaka-maunawain niya. Oo, kung minsan, kahit tayo, kliniklaim na natin na anak na tayo ng Diyos dahil rinisib na natin minsan, pero kung hinihiwalay mo pa rin siya sa buhay mo, sa mga plano mo, mangyari pa rin, bumabalik pa rin tayo sa ganitong dati tayong suwail. No, di ba? Amen? Bagamat tayo ay binuhay niya sa pamagitan ng ating pananampalataya, amen? Pero sinasantabi pa rin natin dahil gusto natin na babalik tayo sa hilig ng laman. Ano yung mga hilig ng laman natin? Rason, pride, di ba? Doubts, hilig ng laman yan. Chismis, marit. Di ba? Hello? Kaya kung minsan alam natin, anak na tayo ng Panginoon, pero bakit pag tignan mo yung wala pa akong pagbabago? Bakit Kasi kalaban mo pa rin ang Diyos. Napuput pa rin ang Diyos sa'yo. Imbis na kinukuberan ka, ayaw mong magpa-cover. Ayaw mong magpa-guide. Hello? Kaya powerless. Kaya sabi niya dito, many people may appear happy, successful, confident, or independent before receiving Christ, but the truth of the matter is they are spiritually powerless apart from Him. Amen? Kaya sabi mismo si Jesus mismo ang nagsabi na apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung isinasantabi natin si Kristo sa ating buhay. Napakaganda na siya ang priority nawa natin. Amen? Kasi sabi niya sa Bible, we are separated from God. Sa Isaiah 59 verse 2. Amen? Yan ang original. Separated tayo talaga sa Diyos kung wala si Kristo sa ating buhay. Amen? Bakit? Kasi nga, yung dugo ni Adan na namutawi sa atin. Diba? Kaya salamat lang dahil ang Diyos mismo ang gumawa pa rin ng paraan para ma-reconcile yung relasyon natin. Sabi niya sa Heart of the Bible, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, no other than Jesus. Ito naman ang trabaho natin, whosoever believes in Him. Pero kung ayaw mo, manampalataya sa pag-ibig ng Diyos, sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, walang magagawang Diyos. Kasi separated tayo sa Diyos, hindi siya makapagtrabaho sa atin kasi hindi tayo ginawang robot ang Diyos. It is our choice. Kaya nga paggising natin ng umaga, ang dami nating pwedeng gawin na pagpipili. Babangon ka ba? O mananatili ka pa sa higaan? Hindi ka na nga makatulog. Di ba? Masakit na yung likod mo sa kakahiga. Pero sabi mo sa isip mo, wala naman akong gagawin, mahiga muna ako. It is your choice. Bumangon ka. So ngayon, choice mo na naman, magbrush o hindi magbrush. It is your choice. Di ba? Kumain o hindi magdesayuno. Di ba? Ang daming choice natin. Pero ang napakaganda na ino-offer ng Panginoon paggising natin ng umaga, napakasarap sambahin ng ating Diyos. Magpasakop sa Kanya at hayaan na natin na bawat mga choices natin, kahapon nga ang pinag-aralan namin sa Bible study, sorry, hindi kami pumunta dito, nandun na kami sa Hagon, nag-Bible study na kami doon. So, sabi nga, tamang desisyon, tamang direksyon. So, kung tama yung desisyon mo, paggising mo ng umaga, pinili mong magpasakop sa Diyos at hayaan mo na, dahil siyang pinili mo, na manahan sa'yo, siya na ang driver mo, siya na ang companionship mo, amen, sa maghapon, tagumpay tayo. God's provide every needs of His people. Amen? Kaya yan, we are enslaved to sin. Alam mo ba,
kung ikaw ay wala si Kristo sa buhay natin, ay talagang utus-utusan lang tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. Kahit ayaw mo, kahit pagod ka, dahil alipin ka ng kasalanan, sumusunod ka pa rin, nagagawa mo pa rin. Hello? Kaya kung alipin tayo ng ating hilig ng laman, ayaw mo na, pagod ka na, nasasaktan ka na, pero bakit mo pa rin ginagawa? Isip-isip. Kaya nandun yung discernment. Amen? Kailangan natin ng discernment. Mag-isip ka, bakit po ginawa na naman? Alam kong hindi tama. Alam mo, ang sagot doon, alipin ka kasi. Amen? Kaya kailangan mapalaya tayo through Jesus Christ. Amen? We are unable to save ourselves. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Only Jesus. Kaya nga kailangan natin ang pagtubos ni Jesus na dugo niya na nabubo sa krus ng Calvary. We are without true peace. Talagang, di ba, He is a Prince of Peace. Sabi nga niya sa Isaiah, no? Amen? Hallelujah. Kaya kailangan natin talaga si Jesus sa ating buhay. Amen? Hallelujah. So, i-admit natin. Sabi nga niya sa kanyang salita, the Bible teaches that true strength begins when we admit that God we need. Amen? Pag ina-admit mo sa sarili mo na talagang kailangan ko ang Diyos, napakalimitado ko. Pero kung sinasabi natin, ako na lang bahala ito, Lord. Ito lang para sa'yo. Diba? Nagrarason tayo eh. Diba? Sasabihin natin, anak naman ako ng Diyos, linggo-linggo nga ako nandun sa church. Pero pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka ngayon. Ay, hindi Lord, panglinggo lang. Dinidiktahan. Hello? Di ano yon? Ano ang driver mo? Ikaw, hindi ang Diyos. Pag tayo sukong-suko sa Panginoon, alam ba ninyo, pag ang Diyos ang ating master, siya ang ating priority, yung gusto niya ang dapat masunod sa buhay natin para maranasan natin yung comfort niya, yung supply niya. Amen? Pero kung tayo naman, dito lang ang gusto ko, hap-hap lang. Di hap-hap din lang ang matatanggap mong pagpapala. Di po ba? Amen? Kagaya nito, ang example ni Tatay Larry ay yung cellphone natin. Kung kahit napakaganda, iPhone 15 na ba? Ha? 17. Kasi hindi iPhone ang cellphone ko eh. Kaya Chinese. Salamat sa buhay ng aking generosity na anak na si Jaira. Rinigaluhan ako ng cellphone na anong pangalan yon? Oo, mayroon. Ha? Amen. So ngayon, kahit napakaganda ang cellphone mo, napakaganda yung picture niya, di ba? May mga ganun na yung frame niya, ang ganda. Kaya sabi ni pastor, yung maganda ang cellphone, siyang magpicture. Mga ganun sila kung minsan No, di ba? Kahit napakaganda yung cellphone mo, kahit palaging hawak mo, kung hindi na i-recharge, hindi mo magagamit. Hello? Diba? Kaya kahit ganun din tayo, kahit tayo mga anak na ng Diyos, sinasabi natin, anak tayo ng Panginoon, how many years na ako na tumanggap sa Kanya, ganito na, yan. Pero, kung hindi ka connected sa Diyos, paggising mo ng umaga, yung gusto mo rin ang ginagawa mo. Hindi yung gusto ng Panginoon. Diba? Wala kang connection, hindi ka naka-recharge. Powerless ka pa rin. Di ba? Walang useless. Kaya yan, just like a smartphone with all latest feature. Ayan, yan. Just like this phone without Christ, we are powerless. We may have, kahit mayroon kang talents, may pinag-aralan ka,
mayaman ka, impluwensya ka, busing-busing ka. Yang ganon, no? Di ba? Oh. But without Christ, we remain powerless. Kaya tignan niyo yung bakit yung mga tao na ang daming gwardya, ang daming armas, ano ang result nun? Bakit ang dami nilang ganon? Matakutin sila. Matapang lang sila dahil marami silang gwardya. Hello? Pero tignan nyo, tayong mga anak ng Diyos. Can you imagine sa ating EGR, isa sa mga iaanoy natin kahit mag-aral ka ng taekwondo. Noon si Johanna nag-aral ng taekwondo no? Pero nung nag-EGR siya, nandun na ba't nag-step ka, di ba? Lumalaban ka na, mga ganun, sabi ko. Kasi nanonood pa kami, pumupunta pa kami sa ibang lugar para panuorin siya. Pero sabi ko nga, isa sa mga chinikan ko na di ba? Ang gusto ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya, wala tayong ipagmamalaki para hindi maano yung pride natin. Halimbawa, huwag kang dapat na mayroon kang baril bilang anak ng Diyos para yan ang gagamitin mo para protection mo. Ang nagpro-protect sa atin, Diyos, the Holy Spirit. Amen? Kaya we must surrender. Kaya nga sabi ko nga na yung hindi mo kaya, napakagandang sumunod kung yan ang sinasabi ng Panginoon. Sumunod ka lang. Amen? Kagaya ko, halimbawa, example ko lang sarili ko. Sorry, i-example ko yung sarili ko. Sabi ko nga nung ako ang high school, mas gugustuhin ko yung, lalo kong English subject. Tatawag na ako yung mga kasama kong ng ball. Practice na tayo. Ayan. Ayaw kong pumasok. Kaya nga nung tinanong si Jaira, kumusta naman ang high school nyo? Nung high school sila. Ikaw, Dad, kumusta yung yung chemistry mo? Ayan. Ikaw, Mami, kumusta ang chemistry? Parang hindi ko napasok ang chemistry. Wala akong maisip. Kasi nung high school ako, kung ayaw kong subject, practice. Kasi nasa ball ako, yung softball, volleyball, mga ganyan. Kaya wag niyo akong ngayon doon kasi sa isip ko na lang, alam ko, natira ko yung ball, hindi pala gumalaw yung katawan ko, yan. Kasi sa isip na lang ngayon. So, si pastor naman sabi niya, parang hindi ko rin maisip kasi scholar din ako dahil turot-tot si pastor sa mga piyestan, di ba? Musikiro, sa yan. Kaya sabi ko, nung pakalis na ako, ayan na. Mahirap na na naman. Ball na naman ako. Doon na naman ako sa ball. Kaso lang di ko natapos yung education ko. Kaya napunta ako sa Bible School ngayon. Sa Bible School, siyam lang kaming estudyante noon yung unang pinag-aralan ko pangalawa, na doon kami nag-graduate, nagkakilala si Pastor. So, ang sabing ganyan magre-review sila. Mga kasama ko. Hindi ako sanay mag-review. High school, college, hindi ako mag-review. So, ganun pala. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko, dapat nag-Bible school muna ako bago napunta sa college para natapos ko yung college ko. Di ba? Kasi doon ko lang natutunan mag-review nung nasa Bible school na ako. Pero alam ba ninyo, nung nasa Bible school na naman ako, di may English subject na naman. Sabi ko na naman, sinungaling ako Sabi ko na naman, natapos ko na nung college ako. Umaano ako sa English. Pero hindi ako nakatakas. Kasi ang alam ko, remote area lang ako ipapadala ng Lord na kung may putukan na, takbo na kayo kasi nandyan ng mga MP, mga ganon. Kasi remote area nga, bundok. Pero hindi ko na malayan, napunta ako dito sa Spain. Ngayon, dito sa Spain, hindi ko alam na tatayo akong pastora. Kaya siguro kung nakaka-English ako o yan ay kapangyarihan na ng Diyos. Hindi na ako yun.
Amen. Hallelujah. Kaya kung ang kalooban ng Panginoon, yung wala ka, pero sumusuko ka, sumusunod ka lang sa kalooban ng Lord, doon mo na-experience yung above average. Kaya mismo ako, namamangha ako ngayon, dahil ako yung taong mahiyain. Alam niyo, kami ang young people, siguro ako yung pinaka mahiyain na yung mga iba, pag fellowship ay mayroon sila, Bible verse, nandun sila, yung mga name the tune, mga ganun sila, Pero alam ko, sabi ng pastor ko, saan ka naman ilalaban? Sa Bible drill. Kaya naman ako, Bible drill. Hindi pa ako marunong magganon. No? Pero hindi ko alam, mayroon palang purpose ang Panginoon. Can you imagine, kahit Bible drill, hindi pa ako nananalo kasi hindi ko pa alam kung paano ko ibuksan ang Biblia. Amen? Pero iyan ang sinasabi ko, kung palagi tayong connected sa Panginoon, mararanasan natin na ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Pero siyempre, nasa process pa rin tayo, amen. Marami pang iayos ang Diyos sa buhay natin, kaya patuloy natin pipiliin na ang Diyos ang priority natin. Siyang bahalang mag-ayos sa atin. Can you imagine, ang dami kong kasinungalingan sa buhay na sinasabi ko, magaling na ako, mga ganon. No, di ba? Sinabi ko, tapos na ako ng English nung college ako kasi nasa third year nga. Maniwala sila na third year college ka, magba-Bible school. Natapos mo na nga talaga yung napakasimpleng English. Pero sa totoo lang, di ako pumasok. Amen. Pero nung nasa Bible school na ako, hindi na ako makatakas. Amen. Pangalawa, after receiving Christ, yan na. Pag tinanggap na natin, totoo tayo na tinanggap at siyang nauuna sa buhay natin, new strength ang sumasa atin. Amen? Yun na, yung kwento ko. New strength. Kahit i-down ka ng tao. Amen? Kahit hugutin kang iganon ng tao, may lakas ka pa rin. Ano ang lakas natin? Pagpapakumbaba. Yung aaminin mo na, napakalimitado ko. Kailangan ko ang Diyos. Amen? Kaya nung sabi, pag ganon, amen, nasa sa atin si Kristo, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga pangako na ng Panginoon na palalakasin niya tayo. Kaya mismo si Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 4 verse 13, siya mismo sinabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hallelujah. Alam natin na si Apostol Pablo, napaka-powerful niyang tao dahil sa kanyang religion, napakataas niya. Amen? Tapos ang dami na niyang na-confess. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, kinilala niya na walang-wala siya. Mas higit pa yung pagkakilala niya, yung nararanasan niya sa Diyos kaysa yung mga na-confess niya. Amen? Hallelujah. Kaya nga siya ang pinakamaraming sulat dito sa New Testament na epistle. Amen? Before Christ, we are just depending on our own strength. Yan, nagtitiwala ka lang sa sarili mong kakayanan, kalakasan. Pero dahil na-receive na natin si Kristo sa ating buhay, nagbago na ang ating mga pananaw. Amen? Nag-change. Amen? Kaya napakagandang si Jesus, paggising natin ng umaga, di ba? Huwag tayong magsawa na tanggapin si Jesus. Kasi kung minsan, iniiwan natin siya eh. Kaya yung mga kwento, mga drama kung minsan na sinasabi, pinapako si Kristo ulit. Amen. Sa kanilang buhay para iwanan lang. Para hindi palaging sumusunod sa kanila. Hindi nila magawa ang kanilang gusto. Amen. Kaya napakaganda na ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa ating buhay. Hindi yung ating gusto. Para makapagtrabaho siya, piliin natin na siya ang nakaupo sa trono ng ating puso. Amen. Kaya through faith in Christ, we receive new life. Hindi na natin namamalayan, nababago na tayo. Amen. Nagniningning na si Kristo sa buhay natin. New identity. We are the Christ-like tayo in His
strength. Nakikita yung mga bagay na, di ba? Yung mga tao kung minsan ay sasabihin ikaw na ba yan? Di ba? Kagaya ko nung sabi ko nga, nung first alumni namin, siyempre nung high school ako talagang, nakilala ko na, may pagkaluko-luko, kahit teacher, yan, binabato ko, mga ganon. So ngayon ay, nung alumni, yan, masaya kami. Naka-attend kami ni Pastor. Sabing ganyan mga kaklase ko, Linda, sabing ganon. Huwag mo kaming pigilan na lasingin namin ang asawa mo. Yan. Sige ba? Kasi hindi kilala si Pastor. Kami kasi, graduates kami sa barangay, si Pastor sa bayan. Tapos mas matanda ako kay Pastor, kaya hindi sila kilala. Pero may isang kaklase ko na kilala niya kasi Kristiyano siya. So, yun. Sabi ganyan binulong. Hindi niyo pwedeng lasingin ang asawa ni Linda kasi pastor yan. Sabi ganon. Kaya sabi ng mga ibang, na kakilala sa akin, anong natapos mo, Linda? Mga ganon sila. Ang alam nila, hindi ako pastora kasi sino man magsasabi na magiging pastora yung kagaya ko nung high school na kahit teacher kinakalaban. No? Amen. Pero ang Diyos, sabi ko nga, kung siya ang pinipili natin sa ating buhay, naiiba yung identity natin. Amen? Hallelujah. Naiba. Nakikita si Kristo sa ating buhay. Hanggang ngayon, nung last na umuwi kami, binisita ko ang mga kaklase ko, may mga pinag-aralan na, mga teacher na sila, no? Di umpisahan ko nang i-share ang RREA. Sabi pa naman, Linda, talagang nagbago ka na. Di ba nung high school tayo, ganito ka lang, bulera, wala kang siniseryoso sa buhay, mga ganon. Amen. Pero sabi ko, serious na ito. Kung di man tayo magkita ngayon, at least magkikita tayo sa langit. Di ba? Amen. Kaya iyan, yung taong, di ba may mga ganon na tao na mabait, pero sa likod ay di ba? Iba. Yan. After receiving Christ, we are forgiven. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Become children of God, receive the Holy Spirit, and we begin growing into Christ likeness. Kagaya, yun na, si Apostol Pablo. Dating pangalan niya ay si Saul. No? Mula sa Acts chapter 9, na siya talaga hit niya ang mga Kristiyano. Kaya nga hinahabol niya ang mga Kristiyano, pero sa Damasco ay na-encounter niya ang Panginoong Jesus. Di ba? Amen? Tinawag siya, Saulo, Saulo, sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusik? Kasi talagang si Saulo ay makapangyarihan sa kapanahunan na yan. Dahil sa kanyang relihiyon, ang alam niya, tama ang kanyang ginagawa. Amen. Kaya, ayun, ang makita natin na ang nangyari ay nahulog siya, napasubsub siya sa lupa. Di ba? Ibig sabihin, dumaan siya sa proseso. Nawalan siya hindi siya na makakita. So, ang Diyos, God's provide, di ba? Kinausap ang Diyos si Ananias na mapanalanginin para pumunta doon para lang niya, pag-pray siya, haplusan yung kanyang mata at doon ay nakakita siya. Amen. Mula na noon, nabuksan ang spiritual eyes ni Saulo, hindi lang siya napalitan ng pangalan, na-transform siya sa pamamaraan ng kanyang buhay, sa pamamaraan ng kanyang pagsamba sa Diyos. At iyon ang nais niya sa bawat isa sa atin. Amen? Na sa bawat araw, kaya nga may awit na, binabago mo ako araw-araw. Di ba? Amen? Yun ang napakagandang angkinin natin. Pwede tayong baguhin pa ng Panginoon. Amen? Sa bawat araw.
Hindi tayo pinag-uusapan dito ang perfect, pero pwede tayong maging banal. Kung pinipili nating magpababad sa presensya ng Diyos dahil ang ating Diyos ay Diyos na banal. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, the worshiper, ibig sabihin tayo ang worshiper sa Diyos. Amen? The worshiper must be worship in the spirit and in truth. Amen? Dahil buhay yung espiritu natin, mula nung tinanggap natin sa Jesus, dahil ang Diyos ay espiritu, amen, ay nabuhay muli yung ating espiritu. Di ba? Amen? Amen? Hallelujah. At buhay ang ating espiritu, yung connection natin sa Diyos, dumadalo yan. Nag-uusap ang ating espiritu sa banal na espiritu. Kaya nananatili sa atin ang kabanalan ng Diyos. At huwag natin iyan ikat. Napakagandang hayaan lang natin na ma-receive ay yung mga pagpapala ng Diyos, yung pagkilos ng Panginoon. Kung tayo'y babad, can you imagine yung isang punong kahoy na babad sa tubig? Amen? Namumunga yan. Sabi niya sa Psalms chapter 1, kahit hindi niya kapanahunan, namumunga yan dahil malago siya. Amen. Bakit? Ang sikreto, nasa malapit siya sa tubig. Ganon din tayo. Kung tayo'y palaging babad sa presensya ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, tayo'y lalago sa buhay natin espiritual. At hindi lang tayo lalago, mamumunga pa tayo. At ano ang bunga ng banal na espiritu? Sa Galatians chapter 5, di ba? Love, joy, peace, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Ayan ang mga, kung minsan wala sa atin, kung wala si Kristo. Pero dahil nasa sa atin si Kristo, amen, ay pinabago niya tayo at palagi niya tayong pinapalakas para mapaglabanan natin yung gusto ng ating laman. Amen? Mayroon self-control. Anong ibig sabihin ng self-control? Control yourself. Makukontrol mo yung hilig ng iyong laman. Ano yung mga hilig ng laman natin? Marason, tamad, ma-pride, mayabang, mga ganon. May palaging nagdududa. Yan ang hilig ng laman. O kaya yung mga bisyo, yung taste mo pa. Di ba? Ang Kristiyano, ang anak ng Diyos, bagong nilalang. Kaya sabi niya dito, si Apostol Pablo, na bago ang kanyang pangalan, imbis na Saulo, naging Pablo. Amen? At sabi nga niya sa kanyang salita sa 2 Corinthians chapter 5, verse 12, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has done, the new has come. So, nababago tayo araw-araw. Tignan niyo ang Kristiyano at saka unbeliever, may bago na yung Kristiyano. Pag hindi ka Kristiyano, wala si Kristo sa'yo. Tignan mo baka hindi natin naaalala. Ang alam natin, na kay Kristo tayo dahil pumupunta tayo sa church. Hello. Tignan niyo ang nasa kay Kristo, may bagong pananalita. Ano yung pananalita ng mga Kristiyano? Di ba? Punong-puno ng appreciation. Punong-puno ng hallelujah, praise the Lord. Di ba? May palaging ganon. Mapagpasalamat, grateful. Iyon ang mga salita na mayroon sa atin. Yung mga wala kay Kristo, di ba? Anong mga salita nila? Punong-puno ng reklamo, palabrota, ano pa? Di ba? Yun ang mga pagdududa. Di ba? Hello? Mga negatibo na binibigkas. Yun ang Kasi wala si Kristo. Walang lakas, walang Di ba? Hello? Ito pa. Ang pag nasa kay Kristo, may mga taste din tayo na iinumin. Ano yung taste ng mga nasa kay Kristo? Diba? Tubig, sumo, soft drinks, diba? Gatas. Dito sa mga wala kay Kristo, may taste din silang iinumin.
Ano yung taste nila? Yung nawawala sila sa kanilang sarili. Hilig ng laman. Pag mayroon ka pang taste sa mga ganon, baka ipinapako mo pa si Kristo para hindi siya makapagtrabaho sa'yo. Hello? Hindi mo natin nararanasan si Kristo sa buhay natin. Amen? Ano pa? Pag sa kasiyahan naman, sa mga celebration, malalaman mo rin yung mayroon si Kristo na siya ang priority niya. At saka yung wala kay Kristo, kung paano mag-celebrate, magastos. Hello? Kahit yung mga awitin, may awitin ng mga Kristiyano na anak ng Diyos, na priority, yun ang taste nila na pag-awitin, mayroon din yung, kaya tignan niyo yung tugtog ng ng cellphone. Born again na rin ba? Hello, baka nasa makamundo pang tugtog. Amen. Kaya yan. The old things has passed away. Behold, all things have become new. Dapat ba araw-araw may nababago sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. And then next, pangatlo na tayo, stronger than before. Yan ang maganda. Dahil matagal na tayong anak ng Diyos, kailangan hindi tayo nag-stagnan, hindi na tayo nanghihina, hindi na tayo mareklamo, kundi stronger than before. Yun ang inaano natin, stronger than before. So, continuing to abide in Christ. Wag na nating hayaan pa na hindi tayo nakakunik sa Diyos. Remain in me, yan ang pangako ni Jesus. Amen? Remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. So, nagbubunga tayo. Anong una nating bunga? Yung character natin. Nababago. Amen? Kaya nga yung sabi ko, namumunga yung banal na yung Espiritu Santo sa buhay natin. Kasi buhay yung Espiritu natin. So, ayan na, dumadaloy na yung love ng Diyos, yung peace ng Diyos na hindi matagpuan sa mundong ito. Yun ang pangako ng Panginoon. I give the peace that never found in the world. Amen? Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya tuloy-tuloy ang pagbubunga natin. Kaya kung minsan, na-bless na yung asawa mo sa'yo, nababago na yung pananalita ng asawa ko. Nababago na yung mga taste niya na iniinom. Taste na inilalagay niya sa bunganga niya. Taste na lumalabas sa kanyang bunganga. Hindi mga ganon ba? Hello? Napapansin ba natin yung bawat, lalo ko, alam ba ninyo ang prayer ko ay sa bawat isa sa atin, buong pamilya naliligtas. Kasi pangako ng Panginoon sa Acts 16:31. If you believe in Jesus, you will be saved, and you and your household. Diba? Pangako ng Panginoon yan, ang kinin natin. Thank you, Sister Dice. Kaya wag naman sana yung kwento na nung nayaya yung mister sa church, ayaw na niyang umuwi. Bakit? Ang bait pala yung misis pag nasa church. Kaya dito na lang tayo titira. Sabing ganun. No, uwi na tayo kasi school yan. Sa Celestiano, mag-aaral na sila. Naibaba na lahat sa yung gamit, gusto pang tumira. Kaya kinausap yung misis si pastor. Pastor, ang mister ko gusto niyang tumira dito sa church. Buti sana kung sa Argilies, pwedeng tumira doon.
Sa Listiano, hindi pwede eh. Bakit anong dahilan, Brad? Sabi ni pastor. Ba't gusto mo nang kasi si misis ko ang bait dito. Hindi nagsasalita ng palabruta, siniserban ako, yan. Sa bahay pala, iba. Parang iniwan niya si Kristo sa church. No? Pagbalik sa bahay dati, pa rin. Hindi, the old has done, the new has come. Siyempre, nobody's perfect. May time pa rin na ganun. Pero kung nagkamali tayo, di magsuri. Pinipili natin ang mikibate. Hindi yung isang linggo na ayaw mo ng mikibate. Ikaw ang Kristiyano eh. Di ba? Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya, being saved is only the beginning. Tama ba ako? Ayan, yan, oo. Next. Basahin natin. Being saved is only the beginning. God calls us to walk with Him every day. So Paul doesn't say, be strong in yourself. Hindi niya sinabi yan. He says, be strong in the Lord. So nakita natin, maano natin yung pagbabago ni Apostol Pablo. Amen. Pero hindi basta-basta. Can you imagine? Nung naging Kristiyano na si Apostol Pablo, ang unang tinataguan niya ay yung mga dati niyang kasama kasi gusto siyang patayin. Kasi nagbago na siya eh. Ang mahirap pa ay walang magtanggol sa kanya nung una kasi yung mga Kristiyano, takot din sila sa kanya. Ayaw nilang mikisama sa kanya. Pero siyempre, tumayo siya na siya'y nabago. Ganun kung minsan sa atin eh, di ba? Kaya kung minsan, napapabalik tayo kasi ayaw nating maging panatiko. Yung tingin nila nababago na nga, nakikita na si Kristo. Hindi pa rin ako Kristiyano. Pumupunta lang ako kasi iniimbita ako. No, ikaw na-absorb ka na eh. Nababago ka na kasi nabababad ka na sa presensya ng Diyos. Kaya lumulukob na sa'yo ang kabanalan ng Diyos. Tapos, babawiin mo pa. Hello? Diba? Enjoy mo na. Amen. Yung tunay na pagbabago na para mas lalo mo pang maranasan si Kristo sa buhay mo, kapatid. Amen? Spiritually strength, grow as we remain connected to Christ daily. Daily prayer, yan tayo. Amen? Ito ang natin, basahin natin. Daily prayer, reading the Bible, worship, fellowship with believers, depending on the Holy Spirit. Yan ang ipamuhay natin. Paggising mo ng umaga, may daily prayer ka. Daily prayer. Hindi lang yung maganda ngayon dahil nililid tayo ni Pastor John pag alas 7. Amen? Ina-appreciate ko yung mga sumasama dito. Amen? Pero mayroon pa rin yung personal devotion natin na kailangan ikaw, kausapin mo rin ang Diyos directly. Hindi ka lang nag-a-agree sa nananalangin. At napakaganda, mayroon pa tayong intercessory paggabi. So walang rason na hindi tayo lalago buhay spiritual. Di po ba? By life group naman yon, yung intercessory. Di ba? Salamat sa Panginoon dahil ang dami na ninyo na nikikijoin. Amen. Then, reading the Bible, wag kang matapos ang isang araw na wala ka man lang binasa na Bible verse. Kung napakaganda ngayon dahil tinuruan tayo kung tapusin natin ang isang taon ang whole Bible. Di ba? Mayroon tayong outline nun. Amen. Kung hindi mo man masundan, talaga, edi yung sarili mo, mo na lang. Amen? At least, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Hindi lahat nauunawaan natin. Pero dahil desire natin, pinipilit natin na magbasa, alam ba ninyo, ang Diyos sasamahan ka dahil ang Holy Spirit nandyan siya hanggang nauunawaan mo na. Nung una, alam ba ninyo, ako naman, young people pa lang ako, binasa ko lahat, hindi ko naman naunawaan lahat eh. Kaya hindi ko na nagbabasa na ganon. Kung ano na yung nakita mo,
Yun na lang ang babasahin mo. Lalo ngayon, may apps na. Kung ano yung lalabas, yun na lang babasahin mo. Pero, alam ba ninyo, kahit pasturan ako na binabasa ko noon ang Bible, marami pa rin di ko naunawahan, lalo na sa Old Testament. Pero alam ba ninyo, habang dinidesire mo na paulit-ulit, taon-taon na nagbabasa ka, lumalalim yung pangunawa mo. So ngayon, nauunawaan ko na, salamat sa Panginoon. Kasi nandyan ang Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Kaya doon ang mga bagay na hindi natin maabot sa ating isip. Sabi ko nga, dahil gusto nating magpasakop sa Panginoon, priority natin ang Diyos ang manahan sa ating buhay, nakaka-amaze yung mga nauunawaan natin sa buhay. Can you imagine isang wisdom? Diba sabi nga niya sa Proverbs na, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi ang wisdom, regalo yan ng Diyos. Hindi nakukuha sa pagbabasa yan. Hindi nakukuha sa pagre-research, pag-aaral ang wisdom. Ang wisdom, to know the best na ma-choice mo yung alignment ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Yun ang wisdom. Kasi may distinguish mo kung ano yung good in bad. Tapos, dahil lumalalim pa yung wisdom mo, good na ito, pero alam mo pa yung the best para sa iyo. Amen? Magsabi kayo ng sabi ko nga kahapon magsabi kayo yung tama, pero may mas tama pa. Alam ba niyo, ganito yung example ko. Tama na magribahas ka ngayon, kasi ribahas July, no? Ay, August na, uno na, no? Mas ribahas pa, 70%. Lalo na pagpupunta ka sa, may mga taga-unyuro. Unyuro na t-shirt. Ganun. So ngayon, ribahas. Tama, dahil mura, unyuro, kaya bumili ka ng 10. Kaysa kung hindi ribahas, baka 2 lang ang mabili mo sa 10 mo. Di ba? Hello? Pero alam niyo ba, mas best na tama o mas tama pa kung hindi ka bibili. Kahit ribahas. Bakit? Kasi hindi mo naman kailangan tambak lang sa bahay mo. Di ba? So wisdom yun. Sayang yung €10 mo. Para makaipon ka €10 after 10 years, makakauwi ka na sa Pilipinas. Di ba? Kaysa yung walang €10, wala kang naiipon, 10 years ka na sa Spain, 20 years, hindi ka pa nakakauwi. Tama, mali? Kaya kung minsan may alam mong tama, pero may best pa na mas tama. Diba? Yun ang wisdom. Amen? Hallelujah. Kaya, ayan, i-practice natin ito. Daily prayer, reading the Bible, worship. Ang worship yung, alam ba ninyo kung paano ka mag-worship na ikaw lang? Paggising mo ng umaga, yung pagsamba, puno ka ng pasasalamat sa Diyos. Nakagising ka. At nananampalataya ka na ipro-provide ng Diyos yung pangangailangan mo sa araw na yan. Amen? Yun ang pagsamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. And then fellowship, itong fellowship ito, bulwagan. Fellowship kahit dito, may fellowship pa kayo sa Messenger, fellowship yon. Bible study, fellowship yon. Amen. Napakaganda na punuin natin ng fellowship kasi, alam ba ninyo, sa panahon natin ngayon, kahapon, dahil nandun kami sa parke, nag-iwan pa kami, 4 kami, naobserbahan namin ang taong kaligayahan ng tao. Doon, grabe, tugtog dito, tugtog. Itugtog, yung musika. Hindi yung tugtog na Ilocano. Musika. Hindi mo na alam kung anong kaisip. May nagbibinta ng sapatos, lahat may sport, mga gano'n. So, parang nakikita mo yung nabasa mo sa Bible na panahon ni before flood ni Noe na busy ang tao sa kasiyahan.
Pero alam ba ninyo, napakasarap pasalamatan ng Panginoon sa mga nakikita natin sa mundo. Imbis na mainggit ka doon na kasiyahan, mas masarap sumamba sa Diyos. Bakit? Dahil ikaw ibang-iba. Piling-pili ka. Ibinuksan ng Diyos ang pangunawa. Yung plano ng Diyos sa tao na mayroon siyang inihahanda sa kalangitan. Na ang ano lang nun, pananampalataya pagsunod sa kalooban niya. At ang pangako ng Diyos, He provide all your needs according to His riches. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya napakapalad natin. Amen? At palagi tayong magdepende sa leading of the Holy Spirit. Hindi tayo mananahan sa ating karunungan. Amen? Abiding in Christ produces spiritual fruit and maturity. Ang nais ng Panginoon, hindi lang tayo nagbubunga spiritually, kundi nagmamatured pa tayo. Ibig sabihin ng matured, wala na yung immatured. Ibig sabihin, hindi ka na marason, hindi ka na murmuring, ano pa? Hindi ka na mayabang. Yung mayabang kasi ayaw niyang makinig eh. Kung ano yung gusto na nalaman na niya, yun na. Ayaw na niyang madagdagan, ayaw na niyang mas lalawak pa o ano pa. Di ba? Hello? Kaya ang lumalabas doon, hindi maturuin. Yan. Trials become opportunities for God to display His strength. Amen? Kaya anuman mga challenges na dumarating sa buhay natin, saan ka mapunta sa mundong ito na walang trials? Walang pagsubok, walang challenges sa buhay. Di ba? Lahat mayroon. Marami ka mang pera. May trials pa rin sa'yo. Pero lalahanin mo, hindi permanent ang trials. Trials lang yan. Pagsubok lang yan. Amen? At yan, makikita natin, sabi niya, dinidisplay ng Diyos yung opportunity niya para makapagtrabaho sa atin. Amen? Para ipakita na makapangyarihan siya. Na siya nagmamahal ng tunay sa atin. Amen? Continuous dependence on Christ leads to enduring faith and victory. Amen? Hallelujah. At yan ang nais ng Panginoon. Tayo matagumpay na anak ng Diyos. So ito yung last gusto kong pakita sa atin na ito ang Diyos. Amen? Siya ito. Tayo lang ang branches. Kaya tayo ang namumunga. Pero kung isang kahoy ay nakat, yung isang branch, no? Isang ungkay. Ungkay sa Tagalog, ano? Tangkay, no? Hindi mamumunga. Di ba patay pag nakahiwalay? Amen? Kaya piliin natin ang palaging nakakunik sa Diyos. Kung tayo nag-iisa, mahina tayo. Kung tayo'y madadapa, walang tutulong sa atin. Di po ba? Amen. Kaya kailangan natin ng ganitong fellowship. Kaya nga, sabi ni Pastor kanina, sa mga baguhan, welcome to the house. Kasi, itinuring ang iglesia na pamilya ng Diyos. We are one family. We are one in the house. Amen? Hallelujah. Kaya magtulungan ang bawat isa. Magpaalalahanan ang bawat isa. Kasi nobody's perfect sa bawat isa sa atin. Amen? Kailangan natin ang tulong ng bawat isa. Amen? Alalahanin natin na ang ating Diyos, amen, ay nandyan siya para mahalin tayo, yakapin niya tayo, i-comfort niya tayo, at palaging tulungan. Amen. Praise God. Kaso lang kung minsan, dahil sa nananatili tayo na mag-isa, nananatili tayo na sanay tayo na yung gusto na natin ay hindi na tayo nabibigyan ng ibang mga opinion. Kaya kung minsan alam natin tama ito na. Pero may best pa pala na nais pa ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, stronger than before. Ang prayer namin ni Pastor June, kaya nga dinadala kayo palagi sa
mga prayer, amen, sa mga Bible study. Amen, hallelujah. Dahil gusto namin na wala na yung atrasan. Wala na yung hiwalayan. Amen. We are one in the band of love of God. Tayo pong lahat ay tumayo na. Amen. Magiging